70 pesos a day per prisoner. Sa NEDA, di ba? 20 pesos, 64 a day. Sa NEDA ho kasi, wala hong katkong yun eh. Wala hong kickback na nagkakaroon talaga ng corruption. Mahirap hong abatin eh. Sa 70 pesos, mas swerte na ako yung 45 pupunta talaga sa lamesa ng bawat nakakulong. Pero ito yung kultura na. Yung maraming tao po, ang pagtingin nila sa Bucor, kung anong kikitain namin sa catering. Yun po yung isa sa pinakamabigat na problema ho natin. Unang problema po, yung bidding, nagpapababaan na sila. So ang nagiging winning bidder, yung pinaka-latest na winning bidder, 59 pesos. 59 pesos. For example, anong breakfast, lunch at dinner nung 59 pesos? May itlog at may kanin. Kasi nabanggit ho yung subsistence. How much are we spending para ho dun sa pagkain ng mga nakakulong? 70 pesos a day per prisoner. Of course, that sounds much better than the NEDA figure. Yes. They're getting more than what was recommended by NEDA. Kasi sa NEDA, di ba, 20 pesos, 20 pesos per meal. 64 a day. 63 pesos a day, 64. So, pasok ho kayo dun sa what was required by NEDA. Yung sa NEDA ho kasi, wala hong katkong yun eh. Wala hong kickback. Ang problema namin, pag nagpabid ka, sari-sari hong paraan yan na mga supplier system na nagkakaroon talaga ng corruption. Mahirap hong abatin eh. We're trying to figure out the best way to feed all these prisoners. Naghahanap tayo ng paraan talaga na mapakain sila ng gusto. Ang problema nga ay marami hong gustong kumita at dyan po tayo na nalilintikan. Ang estimate ng aking mga kasama sa loob ng DOJ, sa 70 pesos, mas swerte na ako yung 45 pupunta talaga sa lamesa ng bawat nakakulong na wala ng laya. All the PDLs. Kaya yun po yung isang problema dyan. We have to figure out a way to feed them without any corruption coming in. Iyan ho ang isa sa pinakamahirap na problema natin. Mas malala pa nga sa sa BJMP, but I cannot really speak on it because it's not within my jurisdiction. But I have it on good word that they have a worse problem sa mga detention prisoners. Yung 70 pesos mukhang mas malaki pa yung nawawala. Kaya yun po, sana po mahanapan natin ng paraan na mapakain natin ng maayos sa mga nakakulong, mga nakapiit sa mga lansangan. Secretary, actually I appreciate your candidness. Unfortunately, you mentioned that it's so difficult to control it, no? Number one, we're actually quite bothered na yung pinapadalang pera sa kanila, nakakaltasan pa. Kasi wala silang cellphone dapat, di ba? So dumadaan siguro sa gwardiya. So nakakaltasan ng 20%. Ngayon, kasi kami dito, budget and legislation. So kung may nakikita kaming tagas, hindi naman solusyon ang pagdagdag, 'di ba? Hindi pagdagdag ng budget. Ang solusyon noon ay tapalan yung tagas. So, paano kaya natin may naiisip na ba kayong paraan? Intelligence ba 'to? Kasi baka naman dun sa confidential funds niyo ay pwedeng madagdagan, matukoy kung sino yung mga gumagawa ng ganito. Ano nakikita ninyong solusyon? No? Ayaw niyong isiwalat ngayon sapagkat baka malaman. Alam mo ito ma'am, with your permission. Kultura na po ito na nandyan na sa napakahabang panahon. Nung una kong upo as Secretary of Justice, isa sa mga unang nakipag-usap sa akin, yung gusto kong humawak ng catering ng New Bilibid Prisons. Pero kahit kailan po hindi ko kinausap si General Katapang tungkol sa bagay na yan sapagkat ayoko hong pakialaman. Iyan po ay nararapat lang hawakan ng namumuno sa Bureau of Corrections. Pero yan po, ang kultura po talaga, ang tingin ng tao, sapagkat malaki yung budget, malaki ang kikitain. Hindi na nila iniisip yung repercussions po ng pagkita nila ng pera doon. Yun mabigat eh. Pero ito yung kultura na. Yung maraming tao po, ang pagtingin nila sa Bucor, kung anong kikitain namin sa catering.
Yun po yung isa sa pinakamabigat na problema ho natin. Kasi palabigasan po yan ng maraming taong nais pong kumita. Pero Secretary, tignan mo yung iyong achievement na kakaupo, well, 2.5 years lang kayo dyan. Marami na kayo na institute na reforms. Itong PNP and prosecution coordination and training, maganda yan. At nakita natin ang resulta. Hindi kaya dapat kay General Katapang, malaman natin ano pong pwede ninyong gawin para ito ay matigil. Bago mo sagutin, pwede pong sagutin ninyo, magkano ang budget na napupunta sa mga inmates para sa kanilang pagkain? Magkano yan a year? Kasi makita na natin ano ang goal nila dyan? 10% noon? 20% noon? How much do you have proposed? Madam Chair, Your Honors, with the permission of our Secretary, unang problema po, yung bidding, nagpapababaan na sila. So ang nagiging winning bidder, yung pinaka-latest na winning bidder, 59 pesos. So baksak na po talaga kung ano. So sa NEDA, bumabaksak na po. Kasi may bidding pa po pababaan sila. Kaya gusto po namin magkaroon ng sistema na pag nag-bid ka ng 70, pagandahan na lang o kasi ang binibilang po yung carbohydrates ang kailangan nutrition, nutrition. Anong nung 59 pesos? For example, anong breakfast, lunch at dinner nung 59 pesos? May itlog at may kanin. Kaya po ang ginagawa ng coping mechanism na sinasabi ni Secretary, yung mga PDL pag binigyan na po ng pagkain, niluluto pa nila ulit. Niluluto pa nila para magkaroon ng lasa o sustansya yung pagkain nila. Magkano ba ang budget ninyo this 2025 for food? Sa food po, 70 pesos pa rin po. Hindi, the total budget. It's about 1.5 billion. Kaya nagkaka-interest dyan, di ba? Opo. So, ngayon, yung sinasabi nga natin, meron na kasi tayong amendment sa procurement law So hopefully, titignan natin how this will cover and address your concern. Kasi it's not necessarily the lowest bidder, but the best in terms of competence and track record, mga ganon. So we'll look into that, sir. Pero pwede rin po, Madam Chair, na pinag-aaralan po namin na yung mga PDL na po ang magluluto, sila na rin po magtatanim. Kasi po yung aming lupain, napakalapad, kung sila na po mag-aalaga ng baboy, kambing, mga gulay. Okay, pwede rin yun. That can help a to lot. Supplement. Okay? Opo. Pero alam natin, pag may mga operations na ganyan, baka iba itanim doon, iba ang katayin doon, di ba? So, I mean, not exactly. So, we really have to have a supervised program, but definitely, I think this can be done in a controlled study initially.